Sulit pa ba ang CR152 after 19 months? Pag-usapan natin. Let's go! Dahil rest day natin ngayon, pupunta tayo sa Tagaytay at yun nga, pag-uusapan natin kung sulit pa ba yung CR152 natin after 19 months. At yung odo nga pala ng motor na to ay 25,600 kilometers na. Okay, medyo madami-dami na rin. At ang una natin pag-uusapan ay yung mga pinagawa ko sa motor na to, yung mga nasira. So meron tayong 5 na nasira at pinalitan sa motor na to. Unang-unang na-experience ko na nasira dito ay yung dito sa kanan ng makina natin. So sa clutch. Na-experience ko na tumagas dyan yung langis. Bandang ano yun, bandang wala pang 1 year ng motor ko, nagtagas agad siya. Tapos nung pina-check up natin, ang may sira pala ay yung gasket. Ang mahirap pa nito, tinakluban ko kasi yung sight glass ng makina natin. Kaya naman tinakluban ko yon kasi marami akong nakikita sa Facebook group na tumatalsik yon. So mas delikado yon kaysa sa kukomputing ko na lang kung kailan dapat ako mag-change oil, diba? So pinapalitan natin ng gasket and umokay na siya. So yung mga sasabihin ko nga palang pinagpalitan ko ng mga parts, mga binilihan ko, ay ilalagay ko na lang yung link sa baba ng video na to. Shopee lang din naman lahat yan. So pangalawang nangyari is yung tapalodo ko sa likod, lumuwag yung bolt. So simple lang naman yon, pero imagine mo mangyari sa yon sa gitna ng biyahe mo, di ba? Sobrang hassle. Ang nangyari nun, kinakaladkad ko yung tapalodo habang nasa biyahe. Kaya naman hindi ko malas ng todo at naiwan sa kalsada ay dahil nakakabit pa yung wire ng taillight natin. So delikado, di ba? Pwedeng maka-aksidente. Kahit ako, pwede ako maka-aksidente. Lagi nyo i-check kasi ma-vibrate yung motor natin. Lagi nyo kakalugin ng kaunti yung tapalodo o kung anong mang parts ng motor natin. At yun, paigpitan nyo lang. Yung bolt nga pala ng tapalodo ay nasa ilalim ng upuan. So yun yung lumuwag. Pangatlo naman ay yung battery. So nadiskargahan na rin tayo ng battery. About 1 year din yun. Hirap na hirap ako mag-start nun. Although nag-i-start pa rin yung motor natin kapag ginagamitan ng kickstart. Pero diba sobrang hassle. Kailangan marami talagang sipa bago mag-start. Hindi na siya gagana dito sa ignition. Pang-apat naman, yung kadena. Yung kadena natin, di ba kapag lumuluwag yan, pinapasagad natin palayo yung ating gulong para yung kadena tumama pa rin yung tension. Ngayon, dahil nga sagad na yung adjustment, pinaputulan na natin yan ng mga 3 na chain. Pero after nun, lumuluwag pa rin syempre dahil nga luma na. At the same time, manipis na rin yung mga ngipin ng sprocket, so madadamage pa rin siya as time goes by. So pinapalitan na rin natin siya ng sprocket set. Recent lang yon, mga wala pang 1 month. Ang pinakahuli naman, okay, wala pa ring 1 month na nangyari, is pinapalitan na natin yung tensioner kasi nagkaroon ng Logitech yung makina natin. Pakinggan mo. Yun, parang meron timing chain. Sa timing chain o tensioner. Pagbalik mo na lang next time, check na lang yung timing chain kung lundo or tension na kailangan pagka. Pag tensioner, mabilis lang gawin. Bibili ng tensioner. Pagka timing chain, matagal. Mag-order pa tayo timing chain. Okay. Sir, yung tensioner nga pala na pinalit natin ay eksaktong-eksakto ng tensioner ng Wave 125. Okay, yung Honda Wave. So bili ka lang ng genuine nun para mas matibay. So after nun, nawala na yung kalampag. Yun yung mga major na naging sira ng motor natin. So pangalawa naman na topic natin is ano ba yung mga pinalitan natin, okay, as accessories kumbaga. So hindi naman siya sira pero pinalitan ko. So una natin pinalitan, wala pa atang 5 months yung motor natin o 6 months, is yung handlebar. So dahil nga nakayuko yung stock na handlebar ng motor natin, dahil nga cafe racer to, masakit sa likod syempre.
mahilig tayo mag long ride, kaya hindi pwede sa atin yung ganun. So pinalitan ko siya ng fat bar with riser. So ito na yon. Pangalawa naman na pinalitan natin ay yung headlight natin, yung light bulb. Naka pa yan naka bulb type pa. Malabo talaga siya lalo sa gabi. Kaya nagpalit na tayo ng LED, yung tricolor na Makoto. Yun na rin yung gamit ko sa MIUI 125 ko, kaya di na ako naghanap pa ng ibang design or ibang brand. Medyo lumiwanag naman, pero syempre kulang pa rin, kailangan pa rin ng mini driving light, di ba? Pangatlo naman na pinalitan natin ay yung upuan natin. Actually hindi naman siya pinalitan talaga, pinatungan ko lang ng cover. So alam nyo naman na yung stock na upuan ng CR152 hindi gaanong kagandahan, at least para sa akin, no? So pinalitan ko siya ng pang classic talaga, yung parang Caterpillar yung design. Yung tawag kasi sa Shopee is Caterpillar. Ang maganda dito, ini-strap lang ng velcro yung upuan. Ibig sabihin, kapag nagsawa ako dito sa kulay, sa design, pwede kong alisin, tapos benta ko, bili ako ng bago. O kaya naman, pwede ko rin naman ipatak or ipa-permanent sa upuan. Pero hindi ko ginawa kasi nga may iba pa tayong plano. So yun yung mga major na pinalitan ko sa motor na to. Nasa sa inyo na yon kung gagawin nyo rin, pero para sa akin yun yung the best. Susunod naman natin ay yung mga gusto kong ipalit, yung mga future na plano ko pang bilhin at ipalagay dito sa motor natin. So unang una, yung gulong. Kasi syempre, as time goes by, yung gulong napupudpod, nawawala ng kapit. So magpapalit tayo ng dual sports tire. Actually na-deliver na sa atin yung gulong at papakabit na lang natin. Hinihintay ko na lang yung side stand, kasi kapag nagpalaki tayo ng gulong, kailangan yung side stand natin papalakayan din natin. Actually pati dapat yung center stand, pero wala pa akong nakikita. So front and back, yun yung una nating plano, kasi nandyan naman na yun. Susunod naman ay yung crash guard, kasi nakadalawang tumba na ako dito sa motor, nakadalawang slide na ako. Nagkakataon lang na hindi nadadamage yung makina. I think kailangan talaga yon, yung engine guard, lalo sa mga naked, mga ganitong classic. Susunod naman natin, magpapalagay tayo ng mini driving light. Dahil nga hindi sapat yung headlight natin, kahit nag LED pa tayo, kailangan talaga natin ng mini driving light. And then isa pa sa mga plano natin is papalitan yung upuan, kasi yung upuan nga natin makitid. So papalagyan natin ng mas malapat na design para hindi man sakit sa puwet. Lagi nga kami naglo-long ride, so naglalaguna loop kami, Banahaw loop. Masakit siya talaga sa puwet, kaya plano ko siyang palitan talaga. So baka nagtatanong kayo kung bakit hindi ko pinapapatulan yung upuan ko, kasi 'di ba usually ganun sa mga Kiwi CR152, pinapaputulan para mas litaw yung gulong, para mas lumakatignan. Hindi nga lang pwede sa akin yun, kasi nagde-deliver tayo ng mga parcel, at the same time may mga bag tayo na dala, meron tayong laging angkas, mahirapan tayo magpa U-bend, di ba? So yun yung mga balak kong palagay sa susunod dito sa motor natin. And nandito na nga tayo sa Tagaytay. Tutuloy na natin yung ating kwentuhan. Ang topic naman natin is yung mga advantage ng motor natin. Mamaya disadvantage, syempre. So isa sa major advantage niya ay yung gas tank niya, yung 12 liters tank capacity. Kung maglo-long ride ka, talagang less hassle siya, kasi hindi mo talaga siya mauubos, as in. Unless mag Philippine loop ka, syempre mga kailang kilometers ka dyan. And then about 420 kilometers yung inaabot ng full tank, more or less. Syempre depende na rin yun sa throttle hobby mo, kung mabomba ka o kung ano man. 420 kilometers, sobrang layo na nun bago ka magpa full tank ulit. And yung ganun na gas consumption ay kaya nang pumantay sa mga Mio na naka FI. Ganun siya katipid sa gas. So pagsamahin mo pa ng malaking tank capacity, talagang malayo ang maaabot ng full tank mo. Susunod naman na advantage ay sobrang dali ng maintenance ng motor na to. So paano ko nasabi? Kasi carb type pa siya. Ibig sabihin, kahit yung mga normal na mekaniko na pang tricycle, kayang gawin at kayang i-maintenance ang motor na to. Bukod ba doon, yung mga parts nitong motor na to ay makikita mo sa iba't ibang motor. Kaparehas nito yung mga existing na motor. O, halimbawa ko, yung tensioner ng motor natin, kaparehas ng Honda Wave 125.
Yung mga clutch lining, Honda TMX 155. Yung clutch cable, kahit anong pan tricycle, pang Barako, pan TMX, basta depende sa haba, papasok yan. Pati na rin sa throttle cable. At marami pang iba. Ibig sabihin, dahil nga madali lang yung parts niya, madali lang gawin, mas mura yung maintenance niya kaysa dun sa mga scooter o kung ano pang ibang klaseng motor. Punta naman tayo sa disadvantage ng motor na to. Nabanggit ko kanina, 12 liters yung tangke niya. Advantage niya yon. Pero disadvantage niya rin yon kasi sobrang bigat kapag nagpa full tank ka. Imagine mo 12 kilos yung idadagdag niya kapag full tank, di ba? Isa pa sa mga disadvantage nito ay yung sumasabit siya kapag nagpapalit tayo ng gear, lalo na kapag sa neutral, first gear, second gear. Sumasabit talaga siya. Medyo mahihirapan ka, lalo kapag hindi mo pa kabisado yung motor na to. Ito naman yung susunod na disadvantage ay feeling ko para lang sa mga baguhan na bibili o gagamit nitong CR152. So una ay yung RPM gauge. Wala siyang RPM gauge. Ibig sabihin, kapag bago ka sa motor na to, hindi mo malalaman kung kailan ka magpapalit ng gear. So dahil nga 19 months na natin nagamit to, sa ulo ko na yung gigil niya, yung tunog, yung feeling kapag kailangan ko na magpalit ng gear. And then ang sumunod ay yung fuel indicator. So kapag bago ka sa motor na to, hindi mo alam kung kailan mauubos yung tangke, kung kailan mauubos yung laman ng gas mo. Ang ginawa ko, kinompute ko yung gas consumption niya. Nauubos siya sa tuwing 420 kilometers. So more or less, ibig sabihin hindi ko na siya papaabutin doon, or at least 400, di ba? So kung tatanungin niyo ako kung sulit pa ba yung CR152 after 19 months, after 25,000 kilometers, kumbaga kung bibili kayo ng second hand tapos ganito, sulit pa. Kung may sira man yung motor nyo, wag lang sa makina, syempre madali lang palitan yung mga parts niyan. Kahit yung carburetor niyan, may mga kahalintulad yan. At the same time, yung maintenance, madali lang ipa-maintain and alagaan tong motor na to. Sulit siya. So yun yung comment ko dito sa CR152 after 19 months. Excited pa rin ako sa mga susunod ko pang ipapalit at may experience ko dito sa CR152. So kayo ba, ano ba yung mga na-experience nyo sa motor na to na hindi ko nabanggit, at yung mga napalitan nyo, yung mga nasira, ano pa yung mga suggested nyo na palitan ko na sa tingin nyo ay malapit ng masira sa ganitong odo at sa ganitong 19 months. So babasahin ko yan isa-isa, mga comments nyo, and yun, share natin yung mga experiences natin dyan. At yun lang muna sa ngayon. Sana may natutunan kayo. Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video. Atin yan eh.